So, ayan, sabi, former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson will make a repeat of what he did that caused the downfall of President Erap Estrada. Wow. Sana nga kung kaya niya, di ba? Ano ba ang kredibilidad ni Chavit Singson ngayon? Tatawanan lang siya ng mga kakamping sa kanang loyalista. Wala na eh. Yan po ang kagandahan ng social media na kumbaga hindi na one-sided ang mga balita. Kasi dati po, one-sided ang mga balita, laging mainstream media lang, 'di ba? Pag kung ano yung binalita ng mainstream, yun na agad papaniwalaan natin. Ngayon, mayroong social media. Yan. Ulitin natin itong video ni Chavit. Nasaan yun? Ito. Ngayon na mayroong mainstream media, isipin mo ganito ang kredibilidad mo sa mga tao. Ayan, ulitin natin. Ayan, pumunta si Chavit dyan, Uy! Ayan, binubo siya, ginaganon siya. Uy, kakahiya, no? Kung ako nandun, parang maawa ako eh. Baka hindi ko kayang gawin yun yung gaganan, bu. Pero iba po ngayon ng mga kabataan, sobrang sila eh, passionated. Kasi alam nyo, ko eh, hindi ako ganun ka, yung mapanakit na tao, no? Kasi kung tutusin, wala namang ginawa sa aking masama yan si Chavit. Hindi ko kayang gumanon sa kanya. Boo! Pero nakita nyo, yung mga tao dun sa rally, di ba? Binubu siya. Boo! Ang tanda-tanda mo na, binubu ka pa. Yan, tatanungin pa siya ng reporter, di ba? What do you think of the crowd? What can you say about the crowd? Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila eh. Dapat, it should be one boom. Walang nakikinig dito. Kung ano na lang sinabi niya. So, ayun nga, di ba? Yan ang nakakalungkot, no? Yan ang nakakalungkot yan. Kasi, akala niya, marami pa rin nakikinig sa kanya. Maraming nanghihingi sa kanya. Pero ang tanong, marami ba ang makikinig sa kanya? Marami ba ang maniniwala sa kanya? Pag tinignan mo kasi yung social media niyan, di ba? Ginto-ginto, pera-pera. Siyempre, ang dami mong followers. Magpapaulan ka ng pera, marami ka talagang followers. Pero ang tanong, makikipaglaban ba yung mga taong yun para sa pinaglalaban mo? Diba? Ito, tuloy po natin itong sinabi ni Ramon Tulfo. Okay, the revelation Singson will rat out will take place at a press conference scheduled on Monday o sa Lunes. Ba't hindi pa ngayon? Huh? Anong araw ba ngayon? Tagal pa, next week pa. Monday. Ay, hindi. Kala ko Monday 9. Ano pala? Monday 9 a.m. So, bukas, Sunday po ngayon, no? January 5 pala. January 5. Club Filipino Green Hills sa San Juan. No? Ito nakakapagtaka sa gobyerno eh. Yun lang napapansin ko sa gobyerno. Kasi nung nakaraan, ginawa na yan ni Chavit Singson eh. Hindi ko alam ba't ang bait-bait ng gobyerno dito sa mga taong to, no? Kasi kung isipin nyo yung mga pinagsasabi po ni Chavit Singson eh, puro seditious, di ba? O edi dapat na yan, hinuhuli na yan, di ba? Ayan, shout out kay Addictus Rex. Addictus ka pala eh.
Joke lang, joke lang yan. Kilala niya ako, oh. Ayan, thank you sa mga nakakilala. Balita at Kalaman, let's go. Ayan, di ba? Ang bait-bait ng gobyerno dito kay Chubby Chingson. Putik nung nakaraan, nagagawa na yan ng mga ganyan-ganyan eh. Tapos siya pa yung nanguna dun sa, di ba siya rin yung hinihilala, allegedly, nagpondo dun sa rally sa, Malacanang na ang daming may nateki, di ba? Isang tao yata, di ba? Tapos ang daming nasirang traffic light. No, wala namang kinalaman yung traffic light, sinira. Diba? Tapos ang malupit nun, mga kabataan yung mga hinikayat nila, di umano, binayaran. Actually, may nakausap ako eh. Ayaw niya lang magpa-video no, nakausap ko dun sa Esplanade nung nag-i-interview ako kasi nagkakali survey din ako. Sinabi niya yun, 3,000 binayad daw po sa kanila. 3,000 bawat isa. May mga nawalan pa nga daw ng cellphone dun eh. Nakapulot sila kasi takbuhan, di ba? Bata lang, wala pang 18 anyos. So isipin mo, ganun. At yung mga pinagsasabi ni Chubby talaga, hinihikayat niya mga kabataan. Gusto niyang magaya dun sa ibang bansa na nangyari, nanguna mga kabataan. Diba? So, ang sama, no? Alam mo, dapat hindi yun hindi naman sa pinapagalitan ko yung gobyerno eh. Parang kinukonsente mo pag hindi mo hinuhuli yung mga ganyan, di ba? At mabilisan kung si Digong namumuno, baka hinuli na yan, wala nang due process. Kung kalaban niya, yun ang mga. Pero kung si Chubby yan, tropa-tropa yan eh. Siyempre, hindi nila hulihin yan. Pero yung lumalaban sa gobyerno, di ba? Hinuhuli agad yan ni Digong. Wala nang due process yan. Di ba nakita niyo yung teacher na nagpost sa social media, di ba? 50 million ba yung niya, reward ibibigay daw niya sa mga kakategi kay Digong. Ayun, hinuli agad ng pulis, di ba? Kinasuhan, eventually na-dismiss naman. Pero yun nga, wala nang sabi-sabi, wala nang human rights, huhulihin na. Diba? Ba't hindi magawa yan ng gobyerno ngayon? Dahil ba weak leader si BBM? O talagang mabait lang? Kasi kung weak leader si BBM, di sana hindi nakarating ng di ba? Ng dahig si Digong. At sana hindi ginyang katakot ang mga sila, di ba? Ang daming nanginginig ang mga itlog eh. Di ba? Sila Harry Roque. Hindi makauwi, di ba? Sabi mismo ni Panelo, no? Hindi weak leader si BBM. Isipin mo, DDS na yun, ha? Duterte na yun. Sinabi ni Panelo na hindi weak leader si BBM. So, ayun nga, no? Ang bait-bait ng gobyerno kay Chubby Chingson. Kaya siguro, kung kunwari sa Monday, biglang hinuli na lang to si Chubby. Ako, hindi ako magre-reklamo. Ewan ko kung may magre-reklamo, ha? Kasi sobrang lolo niya, di ba? Ilang beses mo nang ginagawa yung mga yan. Ang dami ng aligasyon sa'yo na nagpopondo ka sa mga ganito sedition, gumagawa ka ng mga peking istorya, di ba? Yung kahapon, yung pinag-uusapan natin na tungkol kay, RJ Lim ba yun? Abogado pala yun. Na magsisiwalat di umano, di ba? Meron ding mga nagsasabi, si Chubby daw ang nagpondo doon eh. Doon lang sa social media, nababasa ko lang, pero wala akong proof na kung related sila. Pero yun nga, di ba? Chubby Chingson na naman. Di ba? Ang bait-bait ng gobyerno dito. Kaya kapag hinuli na lang basta to sa Lunes, kung totoo itong balita ni Ramon Tulfo, wala tayong dyan. No contest yan. Diretso na sa kulungan, okay lang. Ewan ko kung may kung meron pang magtatanggol dyan. Suportado ka namin, no? Sino man? Si Nartates yan, General Nartates. Kung
Huhulihin mo na yan, no? Suportado ka namin. Tapos ito sabi ni Ramon Tulfo, yan, allegedly, ito daw ang problema ni Singson. Ayan, no? His request for an extension of lease of Metro Walk in Pasig has not been granted by the government. Ano nga ba yung ano dyan? Yung pasugalan dyan sa Metro Walk? O yun na yun mismo, Metro Walk na pangalan nun. Yun kasi, may casino dyan, merong sinasabi na magaling mag-poker, yun yung may-ari nung casino doon. Pero ang totoong nasa behind that person na magaling mag-poker, ano kasi, mga pinanalo nung magaling na mag-poker na yun, mga 100 million pesos na rin eh. So sinasabi, siya yung nagpapatakbo nun, siya yung may-ari. Pero maraming bali-balita na hindi po siya yung totoong may-ari, no? Behind him is Chavit Singson. Yun. Kasi yung pamangkin ko nagpo-poker eh. Kaya alam nila yung bali-balita na yan. So, ito. Isipin mo, idadamay mo yung buong Pilipinas. Gusto mong pabagsakin ang presidente. Dahil lang, hindi ka napagbigyan dito sa extension ng Metro Walk. Di ba? Yan nga yung sinasabi, don't throw the baby with the bath water. Or dapat baliktad, don't throw the bath water with the baby. Diba nga, pinaliguan mo ang bata, tatapon mo na yung pinagpaliguan niya, isasama mo ba yung bata? Parang ganito di ba? Dahil lang sa simpleng problema mo dito sa Metro Walk, gusto mo nang kasama ka na sa di ba? Gusto mo nang papagsakin ng gobyerno, gusto mo nang ibaba si President BBM. Diba? Yan po ang nakakalungkot dyan, no? Yan po ang nakakalungkot dyan na may mga ganyang politiko, pag hindi na pagbigyan, handang-handa silang, lahat na, damay-damay na. No? Tama ba yun? Di ba? Tama ba yun, guys? Yung ganung ugali. Di ba? Yan po si Chavit Singson. Yan. Ayan. So, abang po tayo sa Monday kung mangyayari po talaga yan. At again, kung huhulihin po si Chavit, matutuwa po ako. Masyado nang mabait ang gobyerno kay Chavit Singson kung lagi na lang may mga siya yung nangunguna dito sa mga seditious na mga activity. Tapos wala, yan, nakalaya pa rin. No?